Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kung magkano raw ang pwede nating kitain sa ating mga holdings na XRP token. Yan, sa amount na 1K, 5K at saka 10K. Yan, ano ang magiging halaga nito kung sakaling umakyat po si XRP sa kanyang previous all-time high na nasa presyong $3.8. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga ka-crypto, sabi rito ay i-evaluate po natin yung potential return. Ayan, para sa mga nag-hold dyan ng 1,000, 5,000 at saka 10,000 na mga XRP tokens. Kung sakaling umakyat po ito sa kanyang all-time high na presyo na $3.8 dito sa hinaharap. Kaya yan, since dropping below the $3.8 all-time high in January 2018, XRP has not come close to recovering the much coveted price threshold. Ayan, totoo po yan. Mula nung bumagsak ang market price, ang presyo ng market price ni XRP noong January 2018 ay bigo na po siyang makabalik or muling akyatin ito. Yan po ay nasa $3.8. And the closest XRP came to clinching $3.8 was when it soared above the $1.9 in April 2021. Kaya yan, ito raw po yung pinakamalapit na presyo. Ayan, dito sa all-time high ni XRP na $3.8. Nangyari po ito, yan, $1.9 noong April 2021. However, stern resistance at this point thwarted its plans. Kaya yan, yun nga lang at meron daw napakatibay na isang resistance dito sa presyong 1.9. Kaya bigo pong umakyat si XRP sa presyong ito. Kaya nagkaroon na lamang po siya ng rejection at bumagsak. Most market analysts attribute XRP's inability to reclaim the $3.8 territory to the legal battle around the asset. Totoo po yan. Talagang yung nagdulot po sa kakayahan ni XRP na muling akyatin ang $3.8 na kanyang all-time high, previous all-time high ay dahil po sa kanyang legal battle. Yan, yung kanyang legal battle kay SEC. Notably, during the 2021 bull run, when most assets recorded new all-time highs in the later part of the year, XRP was unable to register new highs. Yan. Nung nagkaroon po tayo ng bull run noong taong 2021, ay sinasakal po kasi siya ng SEC. Kaya dahil po dyan ay unable po siya or hindi po niya nagawang gumawa ng panibagong all-time high. Kaya yan, nananatiling yan pa rin yung kanyang napakatagal na all-time high, $3.8. The SEC had charged Ripple in December 2020, triggering a chorus of delistings in US-based exchanges and intense selling pressure. Kaya yan po talaga yung isa pang dahilan kung bakit talagang nanghina si Ripple nung mga December 2022. Maraming mga malalaking mga crypto exchanges ang nag-delist kay XRP. Isa na po dyan kay Coinbase. At natatandaan ko pa noon na talagang nakiusap si Ripple kay Coinbase na wag nilang i-delist yan si XRP, pero wala, hindi po sila pinagbigyan at dinilist po ang XRP. Maliban pa dyan ay maraming mga holders ni Ripple ang talagang nag-dump. Kaya mas lalong tumindi yung selling pressure kay Ripple maski nagkaroon ng bull run ay ayan. Kaya talagang sakal na sakal si Ripple noon.
However, following XRP's recent legal clarity, market watchers believe the asset is poised to recover or even tower above the $3.8 all-time high in the next bull run. Ayan. Ngayon, at talagang lumaban po talaga si XRP kay SEC at sila po ay nanalo. Naging victorious po sila. Kaya dahil sa kanilang panalo na ito ay nagkaroon po sila ng legal clarity. Yan sila sa ngayon. Sa kasalukuyan, si XRP lamang po ang may legal clarity sa na crypto asset or cryptocurrency sa bansang US. At dahil dito, maraming mga market watchers, mga market analysts ang naniniwala na dito sa susunod na bull run, si XRP ay talagang magpapakita ng magandang performance. Mataas raw yung posibilidad na aakyatin niya muli ang kanyang all-time high na $3.8 or hihigatan pa niya ito. Ayan, gagawa siya ng panibagong record na all-time high. Potential earning if you hold 1,000 XRP at $3.8. Ayan, umpisahan po natin yung mga potential earnings dito. Ayan, kung tayo ay nag-hold ng 1,000 na XRP ngayon, ay magkano ba ang potential earning natin kung pag umakyat ito sa presyong $3.8? Ayan, ang magiging halaga po nito kapag ang 1,000 na XRP token ay umakyat sa $3.8 ay magiging $3,800. Ayan po. Ngayon, kung bibili po tayo ngayon ng 1,000 na XRP tokens, yan sa halagang yung current market price ng XRP ay nasa $0.62 or 62 cents. Yan, kung bibili tayo ng 1,000 na tokens ay kailangan po natin ng $620. Kaya yan, kung pag bumili tayo ng $620 ngayon at umakyat po ito sa 3.8 na presyo ay ayan, magiging $3,800 po. Kaya yung kung i-minus po natin yung ating naging capital rito, yung ating initial fund, ay ito po yung ating talagang gain, $3,180. Ayan, 512% na profit gain po yan. Yan, dito naman po tayo sa 5,000 na XRP token. Kaya kung pagbibili po tayo ngayon ng 5,000 na XRP token sa kasalukuyang presyo nito na 62 cents, ay kailangan po nating gumastos ng $3,100. At kung pag umakyat po ito sa kanyang all-time high na $3.8, yan, ang magiging value po nito ay $19,000. Kaya yan, kung pag i-minus po natin yung ating naging puhunan rito na $3,100 ay ito po yung ating gain. Yan, $15,900. Dito naman po tayo sa $10,000. Ngayon, kung bibili po tayo ngayon ng 10,000 na XRP ay kailangan po nating gumastos ng $6,200. Ngayon, kung pag umakyat po ito sa presyong $3.8, ang ating $6,200 ay magiging $38,000. Kung pag i-minus po natin yung ating naging initial capital ay ito po yung ating return. Ayan, ROI, $31,800. Kaya ayan, yan po yung mga potential earnings natin kung pag tayo ay may hold ngayon na 1K, 5K, or yan, kung tayo ay magho-hold ngayon ng 1K, 5K at saka 10K na mga XRP tokens. Yan po talaga ang sinasabi ng mga marami po talagang nagsasabi ng mga market analysts na mataas ang posibilidad na aakyatin ni XRP ang kanyang previous all-time high na $3.8. Kaya yan, sa pamamagitan ng pag-represent ng mga posible nating pwedeng kitain dito sa pag-hold na XRP ay ayan, mukhang talagang nakakainganyo na malaman ito.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.